Oke, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, continue natin ang klase natin. Parang nagdadalawang isip kayo. Hindi ko rin alam kung saan na tayo. Kunin ko muna yung book ko. Well, i-review na lang natin to. Page 45 dito. That's yung ano? Kasaran? Page? 45. Okay, papalitan niya si Kasra. Saan natin mahahanap? Katrin, saan natin mahahanap siya na papalitan niya si Kasra? Ano po? Asmaul Khamsa. Sa Tsaka Asmaul sa Khamsa, Tasniya or Dual. Tsaka Dua, sa Jama Mudhakkar Salim. at sa Jama al-Mudhakkar Salim. So doon mo makikita si ya na papalitan niya ang Kasra. Okay, so titingnan natin dito ulit. Si Muthanna, si Jama al-Mudhakkar Salim. Sino pa yun pangatlo niya? Si Asmaul Khamsa. And then pupunta tayo sa majrur dito. Wa alamatu jarrihi, makikita mo al ya. And then jama mudzakkar salim, makikita mo al ya. And then sa asmaul khamsa, makikita mo si ya. And then pupunta na tayo sa example. Sallamtu ala walidaini. Yan yung ya. Kapalit to ni majrur o kapalit ni kasra. Aqrabina. Yang ya na yan, kapalit ni kasra. Wa akhihi. Itong ya na yan, kapalit yan nino? Kapalit yan ni kasra. Okay. So, ayan ang short niya. And then, natakil na rin natin. Tulad dito, salim ala abik. Magsalam ka sa tatay mo. Majurur siya dahil kay ala. And then, nandyan ang sign ng ya. Kapalit nino tong ya na to? Kapalit nino? Kasra. Yes, kapalit ni kasra. La tarfa sawtaka ala sawti akhika. Majrurun siya dahil siya ay mudafun ilay. And then, nandito nakita nyo ya, ala akhika. Okay, so nga na yan, kapalit nino? Kasra. Kapalit ni kasra. La takun muhibban lilladhi lidhil mal illa an yakuna muaddaban. Huwag mong mahalin ang taong mayayaman na tao except kung ang mga mayayaman na yon ay mababait, muaddaban. So nasaan dito ang asmaul khamsa, ang Z? Ang Z. Nasaan ang kapalit ni kasra? Sino pumalit sa kanya? Ya. Iya. Okay. Next. Makikita natin dito. Al-mudu'. Ang pangalawa ay al-mudi' al-thani al-musanna. Dual. Unzur ila jundayain. Tingnan mo ang dalawang sundalo. Etong jundiyain, dalawang sundalo. Yung unang ya, hindi ang kasali. Yung pangalawang ya. Etong pangalawang ya, sinong pinalitan ng ya na to? Kasra. Si kasra. Bakit siya dahil naging majrur? Dahil sa ila. Ila. Kay ila. Ang kasunod, ala, magsalam ka sa dalawang kaibigan, sadiqaini. Saan ang kapalit ni kasra dyan? Ya. Etong ya. Ito, majrurun bil ya. Asliqaini. And then next,
Raditu an bakrain. Pangatlo na tayo. Al-jama' al-mudhakkar salim. Jama' al-mudhakkar salim. Raditu anil bakrin. Kita niyan bakrin. Nasaan ang kapalit niya dito? Una, alamin mo muna. Bakit siya majurur? Anong reason mo? Ba't siya majurur? Dahil kay an. Dahil kay an. And then, nasaan ang sign? Wa alamatu jarrihi. Anong sign natin dito? Kasra or ya or fatha? Ya. Yeah. Etong ya. Dahil ang bakrin, jama, al-mudhakkar, Mudhakkar salim. salim. Okay, ganun lang siya. Next. Nazartu ilal muslimina. Lubat ata yung ano ko. Nalubat. Wait lang, wait. Nalubat yung soundbox. Bakit? Hindi ko ba ito na-charge? Hindi ko napatay. AUX mode. Salita daw kayo. Okay na, Ustad? Okay, good. Narinig ko na. So dito, al-muslimina, bakit siya majurur? Dahil kay ila. Dahil kay Dahil kay ila. Ano ang sign ng pagka-majurur niya? Alamatul jar? Yeah. Yung ya. Alya. Bakit pinalitan niya si kasra? Dahil kay ila. Dahil kay ila. Dahil mudhakkar salim. Dahil jama al-mudhakkaris salim. So gano'n lang yan siya. Tingnan natin daw dito. Nasaan na ba tayo dito? Tapos na tayo dito. Okay. Sabi dito, mahi al-mawadi takunul ya, saan daw lugar ang ya magiging alama siya ng khafad. Magiging alamatul jar. Kailan ang ya magiging alamatul jar? Saang lugar? Saang klase ng group of nouns? Group of nouns siya. Khamsa. Number 1, 5. Khamsa. Okay, 5 5 nouns. Asma'ul khamsa. Number 2, Musanna. Dual. dual. Number 3, Jama. Mudhakkar salim. okay, perfect. And then, ganyan bang perfect? Masculine plural. F ba dito? F. Perfect. And then, masculine. Masculine Plural. plural. Bahala na ka dyan. Hindi na umabot. Okay, next tanong daw. Mal farq bain al-muthanna wa jama' al-mudhakkar salim fi halatil khafad? Ano ang pinagkaiba ng dual at saka ng jama' mudhakkar salim kapag sila ay majrur, kapag sila ay nasa sitwasyon ng khafad? Ano ang pinagkaiba Yung nila? haraka po. Asra. Yung nun. Okay, umuafrah muna. Anong Asra po pinagkaiba? yung nun sa dual. Kasra ang nun sa dual. Sa jama' mudhakkar salim, ano ang ano ng nun? Fatha po. Fatha. Ano pa ang pinagkaiba? Ano? Katrin. Pangalawang pinagkaiba, Katrin. Tama yun una. Ang nun ni jama' mudhakkar salim, fatha. Ang nun ni dual, kasra. And then, anong pinagkaiba pa? Pangalawa. Yung ano po, yung haraka po sa unahan ng ya. Ang harakat sa unahan ng ya. Ano ba yung harakat sa unahan ng ya kapag dual? Fatha po. Okay. Pag dual Tapos daw. kasra naman po sa jama mudhakkar salim. Okay, ganyan example. Fatha. Kapag naman plural, ano yung ano niya? Ano yung nasa unahan niya? Kapag jama' mudhakkar Kasra salim? po.
Pag Kasra. So, diyan mo siya makikilala. Kapag dual, pathang nasa unahan. Kapag jama mudzakkar salim, kasra. Assalamualaikum, Ustad. Waalaikumsalam, Auntie Raima. Ustad, alis muna ako dito sa sa Ustad, nandito ang boss ko. Oh, sige. Kailangan ko yung mobile. Okay, Auntie, inshallah. Khair. Assalamualaikum, Ustad. Waalaikumsalam. Okay, so yan ang mga ano natin. So dito, continue tayo. Nakuha na natin about papalitan ni ya si kasra. Tapos na tayo doon. Yan, papalitan niya si kasra. Tingin tayo next. Niyabatul fatha anil kasra. Papalitan ni fatha si kasra. And then, amal fathatu, papalitan ni fatha, si fatha, magiging sign ni khafad, ni jar, sa noun na hindi tumatanggap ng tanwin at kasra. Isim la yansarif. Although ang la yansarif, ang original meaning niya ay hindi tumatanggap ng tanwin. Wala siyang tanwin. Wala siyang tanwin. So, puro X yan sa kanya. X equals Pakiulit, Sheikh, Ustad. Pakiulit itong ano. Okay. Yung patha at ang patha magiging sign, alama, lil khafad. Ano ba yung khafad? Pwede mong sabihin ng khafad, pwede mong sabihin jar, pwede mong sabihin majrur, pwede mong sabihin makhfud. So magiging sign siya noon, ibig sabihin sa atin, para madali intindihin, magiging sign siya ng nalagyan ng kasra sa noun na hindi tumatanggap ng kasra, ng tanwin. Sa noun na hindi tumatanggap ng tanwin. So, ang isim la yansarif, hindi niya tinatanggap ang tanwin. Meron pa siyang pangalawa hindi tinatanggap, which is kasra. Okay, tingnan natin nga. So, lil fatha, sa fatha daw, mawdi'un wahidun. Sa isang group of noun mo lang siya mahanap. Ang kasra, sa isang group of noun mo lang siya mahanap. Sino-sino ba ang grupo na to? Takunu fihi, magiging alama siya ala khafdil isim. Ala khafdil isim, sa paglagay ng kasra sa noun. Siya na at siya na, si noun na hindi tumatanggap na yung alladhi na o yung hindi tumatanggap ng tanwin at kasra. Inulit lang yung sa taas Sa fatha, sa isang group lang of noun, magiging alama siya ng khafdil isim. Isa lang lugar. Tingnan natin. Okay, dito sinabi niya, ang meaning ng la yansarif, la yaqbalu sarf. Hindi tumatanggap ng sarf. Ano ba yung sarf? Ang sarf daw, siya na ang tanwin. Ang tinutukoy niyang sarf dyan is at tanwin. Ulitin. Ang ibig sabihin ng la yansarif, la yaqbalu sarf. Hindi tumatanggap sa sarf. Ano ang ibig sabihin ng sarf? Hindi tanwin. Ay tanwin. Tanwin. Ang ibig sabihin ng sarf, siya na ang tanwin. So, hindi siya tumatanggap ng tanwin. Wal ismul ladhi, at ang noun na hindi tumatanggap ng tanwin, bakit siya hindi tumatanggap ng tanwin? Alladhi ashbal fi'il. Para siyang verb. Para siyang daw verb. Tingnan natin. Yung para siyang verb. Fi wujudi illatain far'iyatain. Meron siyang dalawang sakit.
Oh. Kaya sa hindi tumatanggap daw ng tanwin, meron siyang dalawang sakit, dalawang causes, dalawang reason, dalawang problem. Ihdahuma, ang una, ano bang una daw? Tarji ilal lafaz. Tarji ilal lafaz. Dahil sa pag-pronounce. Yun ang una. Bakit hindi tumatanggap ng tanwin? Dahil sa lafaz. Dahil sa pag-pronounce, pagbasa, pagbanggit, pagsalita sa kanya. Yun ang unang reason. Pwede maging dahilan sa pagsalita. Medyo mabigat sabihin ganun. Okay, yun ang una. Sa lafaz, sa salita. Wal-ukhra tarji' ilal ma'na. Ang pangalawa ay titingnan mo siya sa meaning. Meaning niya. So, ano yun daw pangalawa? Titingnan saan? Ano ang dahilan ng meaning? So, una, check mo ang itsura niya. Ang itsura ng words. Pag binanggit mo ito, kapag sinabi mo ito. Pangalawa, ma-check mo na ang sakit sa meaning niya. Tingnan natin. Aw wajada fihi illatun wahidun taqumu maqama illatin. Or meron kang nakitang isang sakit, isang klase ng sakit. Halimbawa, dito nakakita ka ng noun na ang sakit niya ay sa meaning lang. May problema sa meaning. Pero ang problema niya sa meaning, dalawa ang nakita mo. Which is under lang siya sa meaning. Sabi niya dito, mabibilang mo pa rin siya na sakit. Ibig sabihin, pwede siya maging dahilan na hindi siya tumanggap ng, ano tawag dito, ng tanwin. Okay. So ano lang point natin dito? Ang ilagay lang natin sa utak natin, ang noun, ang sakit ng noun para hindi siya tumanggap ng tanwin sa salita, pangalawa sa meaning. Sa salita, pangalawa sa meaning. Ngayon, ang salita, meron din siyang iba't ibang under, na under sa kanya. At sa meaning, meron din na iba under sa kanya. Check natin. Mamaya, tutungayan. Tingnan natin. Malay mo, nilagay niya dito. والعلل التي توجد في الاسم تدل على الفرعية وهي راجعة إلى معنى اثنتان ليس غير. Okay, sabi niya, ang sakit na makikita mo sa noun, ang sakit na makikita mo sa noun, tadullu alal far'iyya. Tadullu alal far'iyya. Makikita mo sa sanga lang niya, ewan ko paano ba explain ng sanga. Ibig sabihin far'iyya is hindi mismo sa sarili niya, hindi mo makikita sa structure ng words. Ang tawag daw sa kanya, raji'atun ilal ma'na. Ibig sabihin, ang sakit na yan, nasa meaning. Ang sakit daw na yan ay nasa meaning. Tingnan natin. Dalawa, ithnatan, laysa ghair. Okay. Ito na. Hinaba lang ng author na explanation. Ang hirap sa intindihin, pero dito maintindihan nyo na. Kailangan nyo na ito isulat. Number 1. Al-alamiyah. Ilagay nyo dyan. Ang alamiyah, pangalan ng tao or lugar. So ilagay nyo dyan. Pwede maging sakit dahil pangalan siya ng tao or lugar. Yun ang alamiyah. Ilagay nyo. So pwede pala, hindi tatanggap ng tanwin ang noun na yan kapag ang tinutukoy niya ay tao o lugar. Tulad na lang ng Zainabu, Khadijatu, di ba? Hindi yan tumatanggap ng tanwin dahil pangalan siya ng tao. So yun ang sakit doon.
Sabi mo, bakit hindi tumatanggap ustad ng tao? Sabihin mo, pangalan siya ng, bakit siya hindi tumatanggap ng tanwin? Hindi tumatanggap. Ayaw, pangalan ng tao. Kaya hindi siya tumatanggap ng tanwin. So, kahit huwag ka na mag-intindi sa mga sinabi natin kanina, kaya hindi ko rin, binilisan ko lang doon, dinaanan ko lang. Kasi wala naman masyadong sense yun. Nandito yung sense niya. Ang sense niya talaga is maging sakit kapag pangalan siya ng tao or ano yung pangalawa? Pangalan ng? Lugar. Pangalan ng lugar. Yun lang ang ano nyo. Yun lang isulat nyo. Kasi yung kanina, yung kung haba na introduction eh. Wathaniyatu al-wasfiyya. Ang pangalawa daw, adjective. Okay, haba ng adjective niya. Wasfiyya, kinuha sa, diyan kinuha yung sifa. Pag sinabi mong sifa, adjective, sifatun. Pag sinabi mong sifa, sifatun, adjective. Okay, ang wasfiyya, nagde-describe sa mga noun. Yun ang wasfiyya. Binibigyan mo siya ng description. Basta yun yun, describe. So, dalawa na. Nakuha nyo na yung sakit. Ano yung una? Paano maging, ano yung sakit ng mga noun? Kaya hindi tumatanggap ng tanwin? Tao or lugar. Pangalan ng tao or lugar. Lugar. Number 2. Adjectives. Dahil sila ay adjectives. Tingnan natin. Anong sabi? Wala budda min wujudin wahidatin min hataini illatin. Kailangan daw talaga mayroon one of these two. Kailangan mayroon one of these two. Hindi pwede wala sa kanila. Hindi pwede wala. So kung wala ang katangian na ito, wala, hindi siya pangalan ng tao, hindi rin pangalan ng lugar. And then hindi rin siya adjective, never siya maging mamnu min as-sarf. Never siya maging mamnu min as-sarf. Kasi nga wala, hindi naman siya pangalan ng tao. Hindi rin siya pangalan ng lugar. Hindi rin siya adjective. So hindi, never siya maging mamnu min as-sarf. Okay. So yun ang sabi niya. Wala budda min wujudin, kailangan daw meron wujudin wahidin. Isa sa dalawang sakit na yan. Isa sa dalawa na to. Yan. Fil ismil mamnu, sa noun. Mamnu, hindi tumatanggap ng tanwin. Bisababi wujudi illataini fihi. Dahil nagkaroon ng dalawang sakit. Nagkaroon ng dalawang sakit. Tingnan natin. Okay, continue. Short nga dito? Short review nga. Sino makaka-review sa atin? Hinayon. Nasulat mo ba Hinayon? Assalamualaikum po. Alaikum salam. Ano nasulat mo? Yung dahilan kung bakit hindi siya tatanggap ng tanwin. Okay. Ano? Dahil siya ay pangalan ng tao o lugar. Pangalawa, siya ay adjective po. Okay. Siya ay adjective. Magbigay tayo ng example. Naibigay ko na yung mga Zainab, yung mga Khadija to, Aisha to. Kasi nga pangalan sila ng tao. Zainabu. Zainabu. And then yung mga adjective naman, tulad ng mga Jaw'ano. Gutom. Jaw'ano. Tingnan mo, ganyan yan siya. Gutom. Mal'ano. Puno. Full. Mal'ano. Diba? Adjective to. So, yun ang mga example. So, dyan lang umiikot lahat ang mamnu min as-sarf. Kundi pangalan ng tao, pangalan ng lugar, or adjective. Dyan lang paikot-ikot yung mamnu min as-sarf. So, dalawa lang labasan niya. Ibig sabihin pala, kung i-ano natin, therefore, I conclude. Meron ka ng ganon-ganon. Therefore, I conclude na, mayroon pa. Na ang nilalabasan, lumalabas ang
ang mamnu minas sarf, saan siya lumalabas? Sa dalawang group of sa alamiya at saka saan? Bakit tumatawa pa tong? Baliw ka talaga. Okay. Alamiya. Anong alamiya? Name and place. Wala ng tao. Tumatawa ka mag-isa. Tumatawa ka. Okay, pangalawa is wasfiya. Okay, tingnan natin. Yan. And then, well, Hoy. Go. Wal ilalu, ang sakit, tujad fil isim, meron sa isim. Okay. Tadullu ala al-far'iyya, takunu raji'atun ila al-lafaz. Tingnan natin, ito yung mahirap. Ang sa mga sakit na ang tinutukoy niya ay lafaz, yung salita mismo, subhanallah, marami. Ilan daw to? Sittatu ilal. No. Meron tayong 6 na sakit na kailangan i-microscope. Ano? Microscope. Kailangan natin ilagay sa para lang makita. Kapag ang pinag-usapan ay lafaz. Tingnan natin si lafaz, lagyan natin ng tenga. Okay, ganyan si lafaz. So kapag ang word ang titingnan mo, merong 6 na sakit ang makukuha mo. Kanina pala, ito, dito lang ay, sa meaning lang yan ha. Pag intindi mo, di ba? Sabi mo, Joanne. Ano bang meaning ng Joanne? Sabi mo, adjective. Sabi mo, pwede siya maging mamnu min as-sarf kasi adjective. Tingnan, nakita mo naman Zainab. Ano bang Zainab? Pangalan ba ng tao? Adjective. And then na-analyze mo, pangalan ng tao. So sabi mo, pwede siya maging mamnu min as-sarf. So etong dalawang ito ay galing siya saan? Sa ma'na. So ipapyramid natin. Ma'na. So sa pag-analyze mo, kung i-conclude mo galing sa meaning, labas ang dalawa, alamiya at saka, anong pangalawa? Wasfiya. Okay. So saan mo kinuha ang alamiya at saka wasfiya? Kinuha mo sa meaning ng salita. Sa meaning. Tulad ng sinabi ko, Zainab. Anong meaning ng Zainab? Sabi, pangalan ng tao. Pwede siya maging mamnu min as-sarf. And then, nakita mo naman Jaw'an, Mal'an, Kaslan. Sabi mo, mga adjectives yan. So, ang meaning niya, sabi mo, mga nagde-describe yan. So, sabi mo, pwede siya maging mamnu min as-sarf. So, saan mo kinuha? Dinerive mo siya from the meaning. Ngayon, kapag daw ang pag-uusapan natin, lafaz, medyo marami-rami ito. Ilan daw? 6 na sakit. Number 1, at-ta'nith bigayri alif. At-ta'nith, pambabae, lagay nyo dyan. At-ta'nith, ibig sabihin ng ta'nith, feminine. Bigayri alif. Nawala naman siyang alif. Okay, lang natin yan. Explain natin yan. Baka meron din example. Una, lagay nyo dyan. At-ta'nith, feminine, na walang alif. Number 2, al-ujma, non-Arab's name, o salitang hiram. Hiniram nila sa ibang lengguwahe. Like from Spanish, like from English. Example na lang, tulad ng potato. Ang potato, saan ginawa? Paano nila sinasabing potato? Batata. Yung di ba yung sa kanila, yung B sa kanila, yung P, ginagawa nilang B. Batata. Which is potato. Potato dapat yun.
So yun ay hindi yung pangalan ng, hindi yung Arabic name. At tarkib. Ang tarkib, dalawang words, ginawang isa. Join words o compound words, pero ang meaning niya isa. Tulad ng Hadramaut, yung Hadramaut na yun, hadar at saka maut. So 2 words, pero isa lang ang meaning niya, which is yung lugar na sa Yemen. Ganun. Next, later on. Ziyadatul alif wa nun. May nakita kang dagdag na alif at nun. Oh, pwede na yun maging dahilan na maging mamnu min as-sarf. Hindi na siya tatanggap ng tanwin. Dinagdagan ng alif at nun. Tulad na lang ng jaw'ano. Etong jaw'an, di ba? May dagdag yan na alif at nun. Original niya is jaw. Jaw. Pag sinabi mong jaw, gutom lang, gutom. Pag sinabi mo mil'un o mal'un, wag mong lagyan ng alif lam, alif nun, mal'un, ano diyan is puno din. Puno. And then so yon, dahil may alif nun, naging mamnu min as-sarf. Next pa. Waznu al-fi'il. Ang nasa timbangan daw ng fi'il, tulad ng Ahmad. Yung Ahmad na yan, timbangan niya is af'alu. Af'alu. So, nasa timbangan siya ni fi'il. Tulad din ng pangalan na Yahya. Yahya, timbangan siya ng fi'il. Kasi di ba ang fi'il na mudare, ano yung nasa ano niya? Di ba may nasa una niyan hamza? Or ya. Ganyan. Tulad din ng Akram. Si Akram, yang ganyan alif na yon, parang alif ng mudare, akramu or akrama, pwede. So magkatimbang siya saan? Timbangan ng verb. And then, wal adlu, ang adal naman, parang na-transfer siya from another form, nag-iba lang siya, nag-ibang form lang siya. Ang adal, halimbawa ng adal. Ang adal, ganito ang adal. Hamza, pangalan ng tao. Hamza to. Hamza, pangalan niya ng tao. Di ba ang uncle ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino pangalan niya? Yung ang alias na is Asadullah, Lion of Allah. Sinong nakakaalala? Uncle ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Hamza. Pangalan niya is? Hamza. Si Hamza. Okay, Hamza. Uncle niya, Asadullah. Ngayon, kung titingnan mo, ang Hamza ay lalaki o babae? Si Hamza ba, lalaki o babae? Lalaki Babae po. yung ano niya. Pero Okay, si Hamza, uncle na niya eh. So, ibig sabihin lalaki. Pero tingnan mo, ang structure ng kanyang pangalan, mayroong ta marbuta. So, yun ang tinatawag, isa sa mga adal. Tawag doon, isa sa mga adal. Pangalan niya, lalaki siya, pero yung pangalan niya mayroong ta marbuta. Okay, next. So, ilan na lahat? Bilangin nyo. At ta'nith, babae na walang alif na walang alif. Pangalawa, hindi noun, hindi galing sa salitang Arabo. Pangatlo, 2 words na naging isa. Number 3, 4 nata to eh. Nadagdagan ng alif nun. Number 5, ano tawag dito number 5? Nasa timbangan ng fi'il. Nasa timbangan ng fi'il. Ang pang-anim, nasa adal. Al-adal. Ewan ko paano i-explain ng adal. Ang adal kasi just. Katarungan. Tulad ng sinabi ko, lalaki, pero yung pangalan niya meron lang ta marbuta. Excuse me. Okay. Wala budda min wujudi
wahidatin min hadhil ilal, kailangan daw mayroon namang isa sa mga sakit na ito, ma'a wujudi alamiya, and then nandun din sa kanya yung pagkatao. Ayun to, pagkapangalan ng tao or pangalan ng lugar. Always yung tanda ng alamiya na sinasabi natin. Pangalan ng tao at pangalan ng lugar. So kung halimbawa, pangalan siya ng tao tapos meron pa sa ganito, sa isa sa 6 na to, automatic na yun, hindi tumatanggap ng tanwin. Wa amal ma'al wasfiya, yung adjective naman, ang adjective daw, fala yujad minha illa wahidatun min thalath. Sa adjective daw, ano lang daw, isa lang ang meron. Sa tatlo na yon, isa lang ang meron. Tingnan natin, ano ba yung mga meron? Ziyadatul alif wa nun, dagdagan ng alif at nun. Ano pa? Waznul fi'il, timbangan daw ng verb, nakatimbang tulad siya ng verb. At ang pangatlo, al-adal. Itong adal na to. Tingnan natin. Andito na may example. Makikita natin ang mga example. Example. Oh. Okay, tingnan. So, famithalul alamiyya ma'at ta'nif, ang example daw ng mga pangalan ng tao na babae, sorry, na pang babae, na walang alif, bigayri alif. Ibig sabihin ng alif dyan yung ganyan. Di ba ang Layla? Ganyan ang ano ni Layla. Alif, may alif dyan sa taunahan. Or pwede rin yung mga, ano tawag dito, yung mga fuqara, yung mga ganyan. Kasi may alif din yan sa second to the last. So yung mga ganito daw, Fatimatu. Di ba walang alif sa unahan, sa last, sa likod, or second to the last. So ang tawag dito ay pangalan ng tao, alamiya. Pangalan siya ng tao. At the same time, wala siyang at-ta'nif bigayri alif. Wala siyang alif. So tingnan mo, wala yung alif. Kasi ang dulo niya ay puro ta. Ta. Zainabu, Hamzatu, pangalan ng tao. So ang lahat ng ito ay mamnu min as-sarf. So ilang sakit meron tayo? Ilan? Dito lang. Sa example na to, ilang sakit meron? 3 po. 3 po. 3 or 2? 2 po. 2. Ang unang alif sakit, at saka nun. ang unang sakit, pangalan siya ng tao. Ang pangalawang sakit, babae siya na walang alif. So yun ang pangalawang sakit. Tingnan mo ang dulo, ta, dito ba, wala siyang alif. Number 2. Al-alamiyatu ma'al ajma. Al-ajma. Pangalan ng tao. At the same time, non-Arabs. Al-ajma. Non-Arabs. Tingnan nyo, Idris. Hindi yan pangalan ng Arabo. Ano yan sila eh? Aramaik. Yaqub. Hindi riyan Arabo. Mga non-Arab names yan sila. At saka ng Ibrahim. Non-Arab names. Parehasan pati yung Ismail. Non-Arab names yan sila. So ilang sakit meron tayo dito? Ang unang sakit, Alamiya. pangalan ng tao. Ang pangalawang sakit, Non-Arab. non-Arab names. Next. Al-alamiyatu ma'at tarkib.
Aha. Pangalan ng tao or lugar. At the same time, dalawang words. Combined. Tingnan mo to. Ma'di Yakrib. Pangalan niya ng lugar. Dalawang words, pero isang ano lang meaning niya. Ewan ko kung nasang city to siya. Pero etong Ba'labak, nasa Lubnan nata to, Lebanon to eh. Dalawa, Ba'la, ito isang word, ang Bakku, isang word. So, dalawa sila, nilagay sa isa. Pangalan din to ng lugar, Lebanon, kung hindi ako nagkamali. Next, Al-Qadi. Tingnan nyo, Qadi. And then Khan. Mongol ata to. I'm not sure. Sa Mongol yata. Basta pangalan dito ng lugar, city. Next, Buzur Jamhiya. Ano pangalan ito? So, ito isang lugar, isang word, and then Jamir. Pangalawang word. So, hindi pala. Ay, tama. Okay. So, ito, ganyan, dalawa. So, Buzur, Jamir. So, two words, pero ang meaning niya isa lang, which is pangalan ng city. And then, Rama, Hurmuz. Rama, di ba ano to siya? Verb, and then ito noun. Kinumbay ng dalawa, naging isang pangalan ng city. So lahat ng to ay pangalan ng city. Saan ba ang pangalan ng lugar? Saan siya na-under? Sa wasfiya or alamiya? Alamiya. So nasaan ang sakit dito? Ilang sakit meron yan? Mga words na binanggit natin? Dalawa. Ang una, alamiya. Ang pangalawa, meron siyang compound words, naging isang meaning, which is pangalan ng lugar. So, yun ang mga dahilan kung bakit nagiging mamnu min as-sarf. Next na naman, alamiya, pangalan ng tao, nadagdagan ng alif at nun. Tingnan natin, sino-sino bang pangalan ng tao? Si Marwan. Supposed to be yan, Marwun. Pag-alisin mo ng alif nun, Marwun. Okay. So, nadagdagan ng alif nun, kaya sa naging, may dagdag alif nun. And then, ang Usmun yan. Pero dahil may alif nun, naging Uthman. Yan. Pangalan ng tao. Ghatafan. Ghataf. Ang original, Ghatafun. May alif nun. Kaya naging Ghatafanu. Okay, may dagdag alif nun. Affan. Diba? Uthman bin Affan. Pangalan ng tao pero may dagdag na alif at nun. Okay. Subhana. Dito, Subhanu. Pero may alif nun. Sufyanu. Oops. Itong Subhanu, wag niyong sabihin na sa Allah to. Hindi to sa Allah. Ang Subhanu, pangalan ng tao yan. Ha? Mamaya, sabihin niyo. Okay, Subhanu. Next is Sahbanu man ustad. Sahbanu. Sahbanu. Alam ko Subhana. Okay, Sahbanu. Yes. Sufyanu. Yan, may alif nun. Pangalan ng tao, Sahbanu. Hindi pagbasa ko. Kala ko naunin ba? Subhana. Subhanu. Sahbanu pala. Okay, may alif nun. Qathanu, adinenu. So dito, meron dalawang sakit. Anong unang sakit? Pangalan ng? Pangalan ng alamiya. Okay, dalawang sakit? Ziyada alif wa nun. Dagdagan ng alif at nun. Kaya hindi siya tumatanggap ng tanwin. Next, al-alamiya ma'a wazni al-fi'il.
Pangalan ng tao, pero nasa timbangan ng verb. O, ngayon, tingnan natin kung nakakaalam ng timbangan. Ano ang timbangan ng Ahmadu? Af'alu. Af'alu. Saan siya nakatimbang? Sa mudari, sa amar, or sa Mad. madi? Mad. Are you sure? Are you sure? Ay, Amar. Ano? Amar? Amar. Are you sure? Madi, Ustad. Nasa Madi. mudari. Mudari. Fa'ala, di ba? Ay, Fa'ala, madi ang fa'ala. yaf'alu. Yaf'alu. Anong number to ng timbangan? Fa'ala yaf'alu. First. 1 po. Are you sure? Yes, Ustad. 3. Fa'ala yaf'alu. Ano ang timbangan? Timbangan number 1, 2, 3, 4, Number 5, 1 po, 6. Ustad. Number 1, Ustad. Ang timbangan number 1, fa'ala 3 yaf'alu. po. Number 3. 3 po, 3. Ano ba yan? Nagpapachamba na kaya? Ala eh. Number 3. Ito ay number 3. Okay. Timbangan number 1, fa'ala yaf'ulu. Timbangan number 2, fa'ala yaf'ilu. Timbangan number 3, fa'ala yaf'alu. Timbangan number 4, fa'ula yaf'ulu. Timbangan number 5, fa'ila yaf'alu. Timbangan number 6, fa'ila yaf'ilu. Okay. Or sabihin nyo, damma, damma. And then damma, kasra. Damma, patha. And then damma, damma. And then kasra, patha. And then kasra, kasra. Yun. Masya Allah, technique. Dito, oh, sa gitna lang titingnan nyo sa Ainul Fi'il. Oh. Nagputak ka. Mali ata ako ha. Mali ako. Ulitin natin. Okay. Ustad, Una, no? po. Di ba po pagka sa fa'ala yung una nating fa'ala yuf'alu? Hindi. Ginawa mo ng majhul. Di ba? Yuf'alu, gawin mo lang majhul yun. Yung yuf'alu. Yung tinan yung Ainul Fi'il. Patha, damma, timbangan number 1. Patha, and then kasunod niya ay kasra, timbangan number 2. Dito sa ain. Fa'ala yaf'ilu. Unahin natin muna number 1. Fa'ala yaf'ulu, 1. Fa'ala yaf'ilu, 2. Fa'ala yaf'alu, 3. And then fa'ula yaf'ulu, 4. Number 5. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu, 5. Fa'ila yaf'ilu, number Ilu. Number 6. Number 6. Ngayon, saan nyo kinuha yung af'alu? Di ba? Pag inano mo na yan, ito yung mudari natin. Ang importante, ganyan. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. And then, taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. And then, ang kasunod niya, af'alu. Anong kasunod? Anong last ba? Lagi ginagawa natin. Naf'alu. Naf'alu. Titimbang kayo, last yung nun. Silang dalawa yung last eh. Fa'ala, af'alu, naf'alu. Sila yan lagi ang last. So, makikita nyo na, nakatimbang ba? Ang Ahmadu, Saf'alu, tama ba? Tama, mali? Tama po. Okay. Ma'po. Next, pangalan ng, subhanallah, pangalan ng tao, si Yashkur. Walang pagdududa. Parang verb. Hindi talaga, verb talaga. Kaya lang ginawa niyang pangalan. Yes. Okay. So, verb talaga siya. Ang ibig sabihin niyan, pag yashkuru, magpapasalamat pa lang siya o kasalukuyan nagpapasalamat. So, anong niya dito? Pag gawin mong verb, ang kanyang damir is huwa. Sa loob. Di ba? Huwa. Yashkuru, yashkurani, yashkuruna. Tashkuru, tashkurani, yashkurna. Okay. Pero pangalan niya ng tao dyan.
Dito naman, pangalan naman ng tao, si Yazid. Ibig sabihin ng Yazid, nagdagdag. Nadagdagan. O, nagdagdag. Pag ano. Pero dahil mudari siya, kasalukuyan nagdadagdag, or sa future pa siya magdaragdag. Okay, next. Gayong pangalan, si Yazid. Taglibu. No, sabahan na lang, Taglibu. May pangalan doon sa lugar namin, Taglibi. Taglibu means, pag gawin mong verb, nanalo. Taglibu. Galabatir Rum. Gulibatir Rum. Okay, Gulibatir Rum. Pero pag sinabi mong taglibu, alawas nil ma'lum, nanalo. O mananalo pa lang. Mananalo or kasalukuyang nananalo. So, pangalan to ng tao, subhanallah. Si Yazid, tsaka si Taglib. Si Tadmur. Alam mong Tadmur naman, nanira. Ano tawag dito? Parang malaking damage na, na-distract. Tulad sinabi, Al-Harb, Tadmurul Bilad. Ang gera, sisirain niya ang lugar, country. So, Tadmuru. Uy, grabing pangalan na to ng tao. Pag pangalan pa yan. Next. So, lahat na yan nakatimbang saan? Timbangan ng verb. Ito, timbangan niya, taf'ulu. Ito, taf'ilu. Ito, yaf'ilu. Ito, yaf'ulu. Ito, af'alu. So, timbangan yan lahat ng verb. So, meron dalawang sakit. Ano ang unang sakit? Pangalan ng? Alamiyat. Pangalan ng tao. Lugar. Tao. Oo. And then, Waznul. nasa timbangan ng verb. Okay, tingnan natin dito al-alami. Oh, al-adal. Ito palang adal. Hindi pala yung al-adal. Meron ba yung anong big ng adal? Pangalan ng tao at ang adal. Parang ano rin to siya. Al-adlo. Ang nasa gitna niya ay patha. Yun ang adal nila rito nilagay. 3 letters. And then ang nasa gitna ay patha. Ito yung timbangan eh. Ala wazni fu'al. Fu'al ang timbangan niya. Tingnan nyo lahat yan. So supposed to be yan, kung gawin nilang udal. Ma'al udal. Bakit ma'al udal? Kasi tingnan mong timbangan niya. Umar. Damma, patha. Damma, patha, Zufar. Pangalan niya tao lahat. Kusam. Damma, patha. Hubal. Damma, patha. Pangalan to ng tao. Kinalaunan, ginawa nilang Diyos-Diyosan sa Makkah. Zuhal. Damma, patha. Zumah. Damma, patha. And then, Damma, patha. So, lahat ng Damma, patha, yun ang tinatawag na udal. Pero hindi ko alam bakit inano niya ng ganito. Mudar, pangalan din niyang tao. Well, dito, i-meaning nyo na lang ang udal dito, nasa timbangan ng fu'al. Nasa timbangan ng fu'al. Meron pa yung pangalawang timbangan, ewan ko hindi na nilagay. Nasa timbangan ng sukun ang nasa pangalawa. 3 letters, pero sukun ang pangalawa, tulad ng nuhun. Nuhun. Di ba ang nuhun ano siya? 3 letters, pero yung nasa gitna, sukun. Tama pala. Huwag na ilagay ito. Kasi ito pala ay hindi kasama sa mga mamnu minas sarf. Oh, I see. Kaya pala ito nilagay, which is mamnu minas sarf. So, okay, ilagay niyo din dyan is fu'al. Kasi ang nuh, kapag sukun ang nasa gitna, hindi siya mamnu minas sarf. Sorry. So, ang ano lang pala dito, kaya pala hindi nilagay yun kasi more on, ang topic pala ay mamnu minas sarf. Sorry, naihalo ko yun.
which is hindi yun mamnu min as-sarf. So yan ang anong sakit dito? Number 1 sakit, pangalan ng Tao. tao. Ang pangalawang reason nasa timbangan ng fu'al. O ilagay mo lang udal or adal. Alam mo problema dyan. Next, adjective na tayo. Tapusin lang natin. Dami pa ata. Tapusin lang natin to. Daanan lang natin. Okay, adjective. Ziyadatul alif wa nun. Nadagdagan ng alif at nun. Ang una, Rayyan. Minsan may pangalan din ng tao na Rayyan, di ba? Okay, Shab'an. Ang Shab'an, busog. Yaqzan. Ang ibig sabihin ng Yaqzan, gising. Gising na gising. Yaqzan. Teka lang. Anong ibig sabihin ng Rayyan? Rayyan. Okay, ang Rayyan, mataba. Ano mataba, oh, taba. Yun ang Rayyan. So adjective din siya. Pwede mga adjective. Pwede bang maging adjective yun? Si mataba. Si Pulana mataba. Si Pulana payat. Pwede maging adjective, hindi? Diba? Nilalarawan mo, panglarawan mo sa tao. Pwede. Pwede. Describe. Pwede, Ustad. Pwede po. Pwede. Next. So dito, tulad din kanina may alif nun. Adjective na may alif nun. Next. Wasfiya ma'al wazan al-fi'il. Adjective. And then meron siyang timbangan tulad ng verb. Akramu. No, meron ding akram, pangalan ng tao. Pero meron din, ang ibig sabihin ng akram, more generous. Halimbawa, sabihin ko, Pasirhan, akramu min Yaqub. Okay, akram, more generous. So, adjective siya. At the same time, ang timbangan niya ay af'alu. Tulad ng verb kanina. Timbangan niya ay af'alu. Patha, sukun, patha, damma. Patha, sukun, patha. So, af'alu. Afdalu, mas magaling, mas mainam. And then, afdal kasi sa English na is better. Better. Ang afdal. Dito, ajmal, mas gwapo, mas maganda. Ang ajmal, mas. So, ginagamit lang to, ang mga verb na to compare. Comparative. Ginagamit yan as a comparative. Pwede rin siya ginagamit sa superlative. Superlative. Depende sa sentence. Di ba yung superlative, yung halimbawa, sabi ko, Pasirhan, akramun nas. Si Pasirhan, pinaka-generous na tao. Superlative yan o comparative? Anong tawag mo doon? Superlative. Superlative. Kaya nga super. Kasi siya ng pinaka. Wala nang tatalo sa kanya. While kapag comparative, meron kang pinagko-compare. Pinagko-compare mo ang dalawa. Kaya lang, ang unang binanggit mo ay mas nakakalamang kaysa sa pangalawa. Tulad ng sinabi kanina, Pasirhan, akramu min Yaqub. So, kinumpare ko si Yaqub at saka si Pasirhan, pero binanggit ko ang pangalan ni Pasirhan muna kasi siya ang nakakalamang kaysa kay Yaqub. So, yun ang niya. So, pwede mo to gamitin sa superlative, pwede mo rin gamitin saan? Sa comparative. Okay, mas generous. Pwede mo sabihin more generous. Pwede mo sabihin most generous. Di ba ang more na yun? Comparative. Ang most, superlative. Dito naman, afdal, better. Kapag better, comparative. Kapag naman best,
siya ay superlative. Dito, more handsome, more beautiful, or most handsome, most beautiful. Ganon yan siya. Meron yan. Tawag sa kanya is ismu tafdil. Sa Arabic, ang tawag sa kanila ismu tafdil. Comparative, superlative yan. Next, mithalul wasbiyah wal adal. Anong adal? Meron siyang specific na timbangan. Sorry. Ang adal is meron siyang specific na timbangan. So, mathna, ang timbangan niya ay maf'al, supposed to be. Ang mathna is bakit ang ano na yan? Ilagay mong timbangan. Pero ano lang to gumagana lang to sa number. Number. Mostly ang number is. Pag sinabi mong mathna, dalawa-dalawa. Halimbawa, sabi ko, lumakad kayo dalawa-dalawa. Ibig sabihin, ang linya nyo is dalawa-dalawa. Mathna. Mathna. Okay. Pag thulath, ang timbangan naman niya ay, bakit tanong hindi mali ang timbangan. Maf'al, sorry. Maf'al, timbangan niya ay maf'al. Pero most of the time, ginagamit lang to sa number. Ginagamit to saan? Sa number. Halimbawa, mathna, mathlath, ano pa? Marba, masdas, ganun siya. And then, ano dito? Thulath. Ang timbangan naman ng thulath ay fu'al. Number din yan. Most of number. Same usage sila. Pag sinabi ko thulath, 3-3. Lakad kayo 3-3. So, ang timbangan niya ay fu'al. Ruba. Lakad kayo 4-4. So, parang ginagamit lang to pang group ganyan. Wa ukhar. Ang ukhar naman, timbangan niya ay tulad kanina, fu'al. So, meron na kayong nakita. Ilang timbangan tayo meron? Maf'al, fu'al, fu'alun. Sorry. Dapat walang ano yan eh. Dapat walang tanwin. Maf'alu. Tama ba yun? Fa yan hindi yan ano. Timbangan niya maf'alu, fu'alu, at saka yung walang mad na fu'alu. Okay, so thulath, 3-3, 4-4, ukhar. Ang ukhar is plural ng ukhra. Plural ng ukhra. Ang ibig sabihin ng ukhra, other. Ukhra. Other ang ukhra. Okay, next. Nasaan na? Amal allatani taqumu kullu wahidin, meron pang dalawang sakit. Tapos taqumu kullu wahidatin minha maqama allatin. Subhanallah. Ang sakit na susunod babanggitin natin, equivalent to 2 sakit. Dala niya na dalawa. Paano yun? Ang ratio niya kahit isa lang, 1 equivalent to 2. 1 equals 2. Paano kaya? Ibig sabihin, kahit isa lang makita mo, equivalent dalawa na yun. Paano mo yun sabihin? Isa lang siya, pero yung lakas niya is pang dalawahan. Paano kaya? Halimbawa, may dalawang payat na lalaki. Ang timbang nila is 50 kilo. 50 kilo silang dalawa. Merong isang lalaki, subhanallah, binigyan siya ng Allah ng magandang katawan. Nag-iisa lang siya, pero ang timbang niya 100. Nakuha nyo? So, ang susunod na babanggitin natin, nasa 100 kilo siya. Pero, ang dala niya parang pang 2 tao na siya. Ang bigat niya pang 2 tao na. Tingnan natin. Una, sigatu muntaha al-jumu.
Ilagay nyo dyan, siga, form, muntaha, last form of plural. Last form of plural. Last form of plural. Nalagay na? Nalagay niya dyan, last form of plural. Mamaya, banggitin natin example. And then, wa alifu ta'nith al-maksura. May alif daw siya. At ta'nith. Al-maksura. Ilagay dyan. Alif na pang babae. Al-maksura. Ano yung isang maksura? Yung ganyan. Tawag dyan alif maksura. Nasa dulo. Ilagay nyo. Alif na pang babae na nasa dulo. Relax. Tapusin na natin to. Para wala na. Kasi let's review natin next week. Kasi wala tayong class next week. May exam ako. Inshallah. Kaya wala tayong class next week. Tapusin lang natin to pababa. Sige, lagay nyo dyan. Alif, ta'nith. Pang babae ha, ta'nith. Alif, pang babae. Maksura, yung nasa last. Tulad na lang ng Layla. Etong alif na to, pang babae. Kasi nga Layla, pangalan ng babae. And then, maksura, kasi nasa likod siya, nasa last. Kaya ang tawag sa kanya alif, al-maksura. And then, ang mamduda, yung alif, ang nasa likod niya ay hamza. Ang tawag sa kanya, alif mamduda. Kapag nakakita ka ng alif na ganyan, ang nasa likod niya ay hamza, ang tawag sa kanya, mamduda. Bakit sa mamduda? Kasi magmamad ka eh. Di ba paano ba ito binabasa? Sinong nakakalam? Yung mga nagtuturo ng Quran, mga volunteer. Ilang harakat to? Fuqara. Dalaw. Ilang harakat sa Quran? Fuqara. Lazim. 4 or 5? 4-5. Wajibul. May ano ko. Wajibul. Wajib mutasil. Muttasil. Ang ibig ng muttasil, nasa isang word lang. Pag munfasil, jaiz, munfasil, naka-separate. Nasa ibang words silang dalawa. Kaya siya tinawag na mamduda kasi magmamad ka na ng 4 to 5. Tawag sa kanya, mamduda. Tingnan natin. Example na tayo. Sigatul muntaha al-jumu. Alam nyo, kung sigatul muntaha ang jumu pinag-usapan, plural pa ng plural. La ilaha illallah. Paano ba yun? Plural pa ng plural. Ito, sabihin ko sa inyo. Ang talibat, ayan, talibat. Plural pang lalaki o pang babae? Ang talibat. Pang babae. Pang babae. Jama' muannath as-salim. Ang tulab, tulabun. Plural ng pang lalaki o pang babae? Pang lalaki. Pang lalaki. Tulab. Plural ng talib. Pero pag i-join mo yung dalawa na yan, talabatun. Talabatun. Yan ang talabat al-ilm. Talabatun. So, plural pa ng plural. Meron din ganyang term sa Arabic. Plural pa ng plural. Ang tawag sa kanya, siga, form, last, muntaha, and jumu, plural. Last form of plural. Ibig sabihin, wala nang dadami pa dito sa talaba. La ilaha illallah. Yan ang pinakamarami. Yun ang sinatawag natin. Tingnan natin. Well, meron din mga timbangan naman. Huwag kayong mag-alala. Alis mo jama taksir. So, kailangan jama taksir siya. Ibig sabihin, tanggalin mo yung jama muannath as-salim. Tanggalin mo rin ang jama mudhakkar as-salim. And then, waqad waqa ba'da alif taksirihi harfan na. Tingnan nyo. Ang timbangan, isa sa timbangan niya, mafa'il. Timbangan niya daw is mafa'il.
Oh, masajid, kunin nyo lang timbangan. Mafa'il. Mafa'il. Next, manabir. Ito, ano to, plural ng masjid. Manabir. Timbangan ba ng mafa'il o hindi? Timbangan po. Okay, tingnan nyo lang. Patha, patha, alif, and then kasra. Patha, patha, alif, kasra. Patha, patha, alif, kasra. Patha, patha, alif, alif, kasra. Patha, patha, alif, kasra. Patha, patha, alif, ayan pala, alif, kasra. Patha, patha, alif, kasra. So lahat yan. Anong sabi dito? O alif, ano to? Waqa'a ba'da alif, after ng alif, taksirihi. After ng alif, kasra. Ganun daw ginawa. Di ba ang ano niya kasi yan? Tingnan mo, masjid. Masjid. Ay. Masajid. After ng alif, kasra. Waqa'a ba'da alif, after ni alif, kasra. And then, harfan. Ano dito ang harfan? Dalawang letter. Dalawang letter. Masajida. 1, 2. Manabira. 1, 2. After ng kasra. Ano to? Ba'da alif, after ng alif, taksiri, kasra. And then dalawang letter, 1, 2. Okay, baka ganun ang tinutukoy niya. Or sabi niya, thalathatu ahruf, 3 letters. Wastuha sakinun, nasa gitna niya ay sukun. 3 letters daw, nasa gitna sukun. 1, 2, 3. Nasa gitna niya ay sukun. After ng alif, kasra. Dito harfan, dalawang letter. And then taksiri, kasra. Okay. So dito 3 letters. Ganyan. And then sukun ang nasa gitna. Dito 3 letters. And then sukun ang nasa gitna. Or para madali, ang timbangan na lang ang pansinin nyo. Mafa. And then merong yan ya dyan. Yan. Dyan siya madali mong makuha. Mafa'ilu. Mafa'ilu. Anong pinagkaiba ng dalawa? Merong ya at walang? Walang ya. Walang ya. So tingnan nyo lahat yan. Pare-pares yan. Mafatih, asafir, kanadil. Okay, tika lang. I-meaning natin. Etong afadil, plural ng afdal. Ano ba yung afdal sinabi natin kanina? Mas Mahalaga. Mas Mas mainam. Mas mainam. So pag sinabi mong afadil, ayyuhal masyayikh al-afadil, o mga masyayikh na mga magagaling, mga the best, mga gano'n. So afadil. Amajid. Ano ang singular ng amajid? Ano ang singular niya? Ano ang singular niya? Paano mo siya singular? Hindi ako sure. Teka lang. Majid. Pag majid naman. Pwede. Majid. Ya. Ang ibig sabihin ng majid, yung ano siya, ang tawag dito? Yung honorable, tawag doon majid. So ano yung nilagay niya? Majid. Actually, meron pa tong isa siyang timbangan. Ang isang timbangan niya, majid. Ang isang timbangan niya is ganito. Mawajid. Pag mawajid, mawjud naman. Yan na nga, tama. Sorry. Hindi pala pwede timbang doon. So, majid, amajid. Ano ito yung amajid na yan? Honorable. Amathil, kinuha naman saan? Amathil.
Mim, ta, lam. Misal. Misal. Metal. Mithal. Hindi ako naka- Mithal. Misal. Ganyan. Okay, amathil. Amathil. Meron pa tong pangalawang ano siya, plural. Amthilatun. Example, ayan, amathil example. Hawaid. Haid. Yung kabuanan. Hawaid, haid. Or, hindi, haid, sorry. Haid. And then, ang tawamith, hindi ko alam tong tawamith na to. And then, so yan lang. Mafatih, miftah, susi. Mista. Asafir, ano tawag dito? Yung maliit na yellow bird. Maliit lang siya. Opit sa amin. Ewan ko sa ano, Tagalog. Basta yellow siya, maliit lang. Sa mga niyog to. Sa Usporus. Usfur ang ano niya, singular niya. And then kanadil, alam mo to, salitang ano to? Kanadil, candle. Ang kanadil. Kanadi. Candle. Kandila. Kandila talaga yung Ustad. Same. Salitang hiram yan siguro. Next. Amma ta'nith al-maksura. Tingnan nyo na. Hubla. Ang taong buntis. Al-hubla, buntis. Ay, hindi, sorry. Humla pala yun. Hubla, nakatali. Ang hubla, nakatali. Ang kuswa, nasa baba. Same with dunya. Ang dunya is nasa baba din. Da'wa, preach, to call. Da'wa. O invitation. Dunya, baba. And then hubla is Nakatali. or tali. Pwede rin ganun. So nakikita nyo yung alif al-maksura. Diba? May alif dyan. So ganito, ano to siya? Pang babae. Pang babae. Paano nyo? Kasi ang panglalaki nito, and alimbawa dito, ito aksa. Kapag ang dinescribe mo lalaki, ito aksa. Ito ahbal. Ahbal. Ito naman adna. Ito naman ano tangan niya? Ad'a. So ganyan. Pag lalaki ang dinescribe mo, gamitin mo tong ad'a, adna, aqsa, ahbal. Pero pag babae, hindi para dito. Hindi to ahbal. Hablan. Okay, next. Tulad din dito, aliful mamduda, ta'nif, tingnan mo, hamra. Ang babae to. Hamra. Kasi ang panglalaki nito, ahmar, di ba? Yan ang pinagkaiba. Magtatakas kayo, bakit hamra? Pula rin. Ahmar, pula rin. Kasi ang hamra, pag dinescribe mo ay babae. Ang ahmar, pag dinescribe mo ay lalaki. Da'ja, ewan ko nung kulay ang da'ja na to. Mga kulay ito. Ang bayda, puti. Anong lalaki ng bayda? Abyad. Abyadu. Ito basta mga kulay. Hasna, ano, maganda, mabuti. Hasna. Beautiful. Hasna, beautiful. So, ito ay, ang ano niya, ahsan. Ang lalaki niya, ahsan. Ang da'ja naman, da'ja. Da'ja. Nasaan na siya? Okay. Hindi, tapusin lang namin to. Okay, da'ja, ang kanyang aj.
Ano ba yung Jim? Ang lalaki niya, ad'aj. Ano siya? Supplication. Ad'aj. Okay, next. Tingnan natin dito. Bakit siya tinawag na mamduda? Kasi alif ang kasunod niya hamza. Alif kasunod niya hamza. Alif kasunod niya hamza. Alif kasunod niya hamza. Bakit siya tinawag na ta'nith? Kasi gagamitin mo lang to, ang mga adjective na to kapag ang dinidescribe niya ay babae. Okay, kahla. Ang lalaki niya ay akhal. Kahla. Kahla. Ano bang kahla? Kuhala. No, kahla. Kahla, nakagamit ng ano, yung dito, kuhol. Yung anong pinagkaiba ng eyebrow at saka ng kuhol? Hindi ko alam, yung ginagamit ata sa mata eh. Yung kuhol? Para saan ba yun? Yun, yung nang gagamit ng kuhol. Pag babae ang gumagamit, ang tawag kahla. Pag lalaki, kuhul. Akhal. Lagyan nito lang timbangan niya. And then, nafiqa. And then, ulama. Pero itong ulama, plural to ha. Ang ulama na to, plural. Plural ng alim. Ang plural niya, ulama. Pero ito, pang babae. Next. Ewan ko, bakit sinali ito dito? Which is plural. Timbangan niya, iba naman. Fakullu ma dhakarna min hadhal asma, hindi pwede daw galagyan ang tanwin. Yukhfad bil fatha, kapag daw maging majrur, ang sign niya ay fatha, kapalit ni kasra. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Ibrahim. Tingnan niyo yan? Ala, and then naging fatha ang dulo ng Ibrahim. Anong dahilan? Dahil ang Ibrahim ay mamnu minas sarf. Pero ang fatha na to, sinong pinalitan niya? Kapalit nino? Kasra. Kapalit ni kasra. Radiyallahu an Umara. Supposed to be an Umari. Kasi dahil kay an, ano ang dahilan? Bakit naging fatha? Mamnu minas sarf. Mamnu minas sarf. Fakulun min Ibrahim wa Umar. Ang Ibrahim daw at saka Umar, makfud. Nalagyan ng kasra. Lidukhuli harfil khafad. Meron pumasok na huruful khafad. Ala at saka ng an. And then, alamatu khafdiha o alamatu jarrihima al-patha. Yung mga patha na yan. Saan na? Yan. Niyabatan anil kasra. O niyabatun. Pwede niyabatan. Niyabatan anil kasra. Kapalit ni kasra. Lianna kulla wahidin, dahil ang bawat isa sa kanila, isim, la, yang sarif. hindi tumatanggap ng tanwin. O hindi tumatanggap ng tanwin at kasra. Wal mani, ano bang dahilan daw? Bakit siya hindi tumatanggap ng tanwin? Ang Ibrahim, number 1, alami. Pangalan ng tao. Number 2, ujma or ajma. Ano ibig sabihin ng ujma or ajma? Majority. Yes, non-Arab. Hiram na. Non-Arab. Non-Arab's noun o non-Arab's names. Okay? Wal mani, ang reason naman kay Umar, al-alamiya, pangalan ng tao, at adal. Anong adal? Ang adal nasa timbangan ng Umar. Anong timbangan ng fu'al? Ang adali nasa timbangan ng fu'al. Yun ang adal. Nasa timbangan ng fu'al. Nasa timbangan ng fu'al. Wa yushtarat li khafd al-ism alladhi la yansarif bil fatha, ang meron pa siyang requirement. Ang requirement daw,
para maging fatha, kailangan wala siyang alif lam. Tandaan yung requirement na yan. Ang mamnu min as-sarf, kailangan wala siyang alif lam. And then, wa alla yudafu ila ismin ba'dahu, at hindi siya mudaf. Fa in ittarana, kapag mayroon na siyang alif lam, or naging mudaf na siya, khufida bil kasra. This time, tatanggap na siya ng kasra. Subhanallah. Mayroon siyang Exception to the rule. exemption of the rule. Anong exemption of the rule niya? Kailangan wala siyang alif lam at hindi siya mudaf. Ilagay niyo dyan ang exemption of the rule. Ano yung exemption of the rule natin? Pungi? Ustad, Anong exemption of the rule natin? Kailangan walang wala siyang alif lam, pangalawa, hindi siya nagmudaf. hindi siya mudaf. MU. Example, wa antum akifuna fil masajid. Tingnan nyo, bakit fil masajid eh? Bakit hindi fi masajida? Dahil May alif lam. alif lam, Ustad. Very good. Dahil may alif lam na siya, this time hindi na siya mamnu min as-sarf. Although, ang timbangan niya is mafa'il. Diba? Pag-aralan natin, mafa'il yan siya. Kapag timbangan ng mafa'il, masa. Mafa. Di ba dapat yan mamnu min as-sarf? Tama mali? Tama, Ustad. Tama po. Dahil may alif lam siya, bumalik siya sa original. Bumalik siya. Tumatanggap na siya ng kasra. Ganun pala yun. Ganon yun. Like, for example, marartu bi hasna. Diba? Timbangan nito. Yung babae, yung may alif. Ano siya tawag dito? Alif mamduda. Marartu bi hasna'i Quraish. Nakadaan ako sa mga mababait, magigiting na Quraish. Magigiting na. Mostly, tandaan nyo, ang mudap nila hiyang nasa gitna niyan na or nang. Ganyan. So, pag mayroon kayong dalawang words, ang nasa gitna, tingin nyo, na or nang, magiging mudaf ang nasa unahan, ang second mudafun ilay. Or, pwede pa, meron pa pala pangatlo, ni. Di ba? Bahay ni Muhammad. So, ang bahay doon, mudaf. Ang Muhammad doon, mudafun ilay. Dito naman, mga magigiting na Quraish. So, ibig sabihin, mudaf nilay. Or tulad din na, masjid ng San Francisco. So, ibig sabihin ng masjid doon, mudaf. And then, ang kasunod niya ay mudafun ilay. So, may nakita kayong tatlo na yan, either sa tatlo na yan, pag maglagay ka ng meaning, ganun ang meaning niya, sabi mo, mudafun ilay yan. Halimbawa, ballpen ni Nenet. Matawag mo ba yan mudafun ilay o hindi? Natawag, Ustad. Matatawag. Kasi ang original talaga meaning ng mudafun ilayhi, ang mudafun ilayhi may-ari, and then yung mudaf, yung pinagmamay-arian niya. Yun ang original meaning. Possessions. Possessor at saka ng possession ba yun? Possessor. Di ba yung possessor siyang may-ari? And then, Ownership, Ustad. ano yun? Ownership? Ownership. Pwede ganun, basta importante siyang may-ari. Okay, kung hindi naman, kasi pag hindi tao ang kasunod, dito siya mahulog, na or nang. Di ba ang Quraysh group, group ng pangalan ng tribo. Nakadaan ako sa mga magigiting na Quraysh. So na. Sabi mo, mudaf nila. Nakadaan ako sa mall ng Iligan City. So, sa mall ng Iligan. So, ang mall doon, mudaf. Ang Iligan doon, mudafun ilay. So, kapag mudafun ilay na pag nag-usapan,
tingnan nyo lagi ang meaning. Kasi doon nyo makikita ang clue. Okay, dito tumanggap siya ng kasra. Kahit, supposed to be yan, kung wala tong Quraysh, huwag mo lagyan ng kasra. Kailangan siya patha. Bihasna'a. Pero dahil dinagdagan na ng Quraysh, ano na nangyari sa kanya? Tumatanggap na siya ng kasra. Bihasna'i Qurayshin. So yun lang. Dito na tayo nagtatapos. Ito ay gawin nyo tong assignment. Alamin nyo kung ano ang sakit. And then, assignment nyo to, alamin nyo kung anong sakit. I-discuss natin next meeting. Ibigay nyo ang sakit ng mga ito. Discuss natin next meeting. Nakuha nyo assignment na to? Inshallah po, Ustads. Ibigay nyo ang sakit niya. Okay, Ustaz, Jazak. yung mga sakit, Ustaz, yung mga nabanggit natin kanina? Yes po, Auntie. Okay, inshallah. Ustad, hindi po i-upload sa classroom. I-discuss lang po next meeting. Wag nyo nang i-upload. Discuss lang natin. Pero please naman, kahit hindi kayo mag-upload, gumawa kayo. Para naman yan sa inyo. Mamaya, porket hindi na ilagay sa classroom, hindi na kayo gagawa. Try nyo. Kasi para naman sa inyo yun. Kaalaman din, dagdag, ano yun. Kung hindi sobrang hectic ng yung schedule nyo. Siyempre, kinukonsider rin namin yung, anong tawag ito? Hectic? Hectic daw. Hectic. Ayun na yun, basta. Alam nyo na. Huwag lang septic. Huwag lang septic daw, sabi ni Pasteran. So yan lang assignment natin. Bago tayo mag-start, answeran natin to. Tingnan natin yung mga magagaan-gaan lang. And then saka tayo mag-proceed. Kung may tanong kayo next week, inshallah, tanong kayo. So hanggang dito na lang muna. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.